Sa isang natugto ng mga operatiba ang ekta-ektaryang taniman ng marijuana. Pero bukod pala sa mga taniman, pinatutuyo na rin sa mismong mga target area ang mga inaning marijuana para magamit bilang illegal na droga. Araw ng Martes, nilibot ng pinuno ng PIDEA at ng National Bureau of Investigation Cordillera sakay ng chopper ang mga kabundukan ng Kibungan. Nakita namin yung mga fully grown o yung mga malalaking marijuana na nadaanan ng aming chopper. Ito ay eventually ma-account at masisira din ng mga ating operating troops. Fully grown na ready for harvest. Kasi ito yung harvest time ng mga planters. Ang pinagtatamnan ng mga marijuana, ng mga planters na ito at cultivators ay sa mga lugar na kung saan ay matatarik na mga bundok at hindi kayang umabot ng masasakyan. Na tao lamang ang pwede makaabot doon. So, hindi ganun kadaling i-operate sila. Sinimulan na rin tipunin ng Philippine Air Force ang 7 iba pang grupo. Team Alpha na destino sa Sitio Sapa, Barangay Takadang sa munisipalidad ng Kibungan. Ayon sa grupo, mapapansing inaalagaan ang mga marijuana sa kanilang target area. Sa unang tingin pa lang daw halatang malusog ang mga pananim ng marijuana rito. Aside from these seeds, may mga abono po at mga pesticide or insecticide na ginagamit po nila para abonuhan yung kanilang mga tinanim na marijuana para mas maganda po yung resulta ng mga to. Lumantad naman sa Team Bravo ang isa sa pinakamalawak na marijuana plantation sa Sitio Lebeng, Barangay Badew. Mga fully grown, mga siksikan ba na parang yung pagtatanim, hindi tig-isa. Ano na lang, parang sinabog na lang. Kaya mga siksikan ba? May mga maliliit, may malalaki na. Halo-halo na dun. Masukal at malawak man ang lugar, hindi nagpasindak ang Team Bravo. Kumikit kumulang 7.8 milyong piso halaga ng marijuana ang winasak ng grupo. Hindi rin nagpahuli ang Team Charlie galing sa Sitio Lega, Barangay Kayapa, munisipalidad ng Bacul. Dito, may marijuana side. Nag-jack up yung marijuana. Dito, mga kagamitan sa pagpoproseso ng bloke-blokeng marijuana ang nasa batang grupo. Nakita namin yung jacking site ng marijuana. At nung pinuntahan namin yung jacking site, may nakita kaming equipment sa pagja-jack ng marijuana at mga harvested na marijuana na rin ready for jacking. So kinumpiska namin yung dried marijuana stocks and saka yung mga jacking equipments sa paggawa ng bloke ng marijuana. Pero tila mautang daw ang ilang magsasaka rito. Nalimas na nila at naani na ang mga tanim na marijuana bago pa man sumugod ang Team Charlie. Pero matalino man daw ang matching na paglalamangan din dahil nakuha pang matuntong ng grupo ang mga pinagtaguan ng mga inaning marijuana. Ang mga marijuanang ito na tinakpan pa ng yero, boom! Bistado! Papunta tayo sa kung saan nila tinago yung mga harvest na. Pati sulok ng kuweba hindi rin pinalampas ng mga magsasaka. Dito tumambad sa mga operatiba ang bagong aning mga marijuana. Bulaga! Pinasok namin yung kuweba at nakita namin sa loob ng kuweba yung mga bagong harvest lang na more or less 200 marijuana stocks. Sa unang araw ng operasyon ng Team Charlie, 2 civilian daw ang napansin nilang nagmamatsyag sa kanilang mga galaw. Kung nakikita niyo yung 2 tao doon, malamang sila ang may-ari nito.
pinapanood nila kami kung anong ginagawa namin sa kanilang mga pananim at dito sa junk site area nila kung saan nila ginagawa yung mga breeds ng marijuana. Yun po, dalawa doon. Sa suspetsya namin, yung may-ari ng marijuana plantation tsaka yung jacking site ng marijuana at yung nagtago doon sa kuweba ng marijuana ay sila yung mga lalaking nakita namin sa kubo at nung huling makita ulit namin sila, nasa kabilang bundok na kami at tinatanaw habang nag-a-uproot ng marijuana. Ang dalawang kahina-hinalang lalaki, posible raw na mga armadong sibilyang namataan nilang umaaligid sa kanilang tinutuluyan. May dala silang mga mahabang armas at nakapaligid at parang minamanmanan ng aming post. Nasundan pa ang pagkapansin namin ng mga kahina-hinalang grupo ng kalalakihan ng mga 4:30 madaling araw. Para na rin sa kanilang kaligtasan, hindi na muna itinuloy ng Team Charlie ang paghahanap sa iba pang mga target site. Minabuti na lang nilang bumalik sa command post, bit-bit na mga nakumpiska nilang mga gamit at iligal na halaman. Matapos tila sumuot sa butas ng karayom, mahigit 33.4 milyong piso ang halaga ng marijuana ang kanilang nasunog sa Sitio Legap sa Barangay Cayapa. Samantalang ang Team Delta, tagumpay rin sa pagsira ng mga iligal na halaman sa Sitio Leseng ng parehong barangay. Katulong nila ang Team Alpha na nagkataong malapit lang sa target area. Dito isang bagong modus ang kanilang natuklasan para hindi mabuking ang tanim nilang marijuana. Mga gulay at sunflower puno ang mga nakabanderang pananim. Pero hindi ito umubra sa mga operatiba. Sa huli, humahalimuyak pa rin ang amoy ng itinatagong marijuana. Unang plantation, kita talaga siya. Bare siya, bare. Pero pagdating dun sa second, third na plantation, yun yung mga covered siya ng flowers, sunflowers. Hindi talaga siya makikita unless napupunta ka dun. Ang pinagsamang nasirang marijuana ng Team Alpha at Team Delta, umabot ng mahigit 8.3 milyong piso ang halaga. Bukod sa pagsusunog ng ilegal na taniman, nakipagpulong din ang mga operatiba sa komunidad. Sa kanilang pag-uusap, ipinarating ng komunidad ang kanilang hinaing sa kahirapan ng buhay sa kanilang lugar. Ang problema talaga nila wala na silang ibang alam na itanim. Wala na sila ibang paraan para pagkakitaan nila. Sa layo daw kasi nila sa kabiasnan, luging-lugi raw sila sa pagod at puhunan sa mga produktong gulay na binabarat lang sa mga pamilyan. Pero may mungkahi rito ang mga otoridad. Gusto ng mga tao sana, hinihiling nila yung mga alternative livelihood program at kalsada doon sa kanila. Mga paraan ng transportasyon para mapadali yung pagbaba ng crops nila, maibenta sa market. Sa kabuuan, tumataginting na 47 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasira ng Team Echo. Samantala, kahit naantala ang operasyon ng Team Foxtrot at Team Golf dahil hindi umayon ang panahon, nagsanib puwersa sila para wasakin ang mga taniman ng marijuana sa Sitio Batangan at Leseng, munisipalidad ng Kibungan. May bakod pa. Since kami yung last, nakita na nilang dumaan yung mga helicopters. So nagkaroon na parang warning na yun para sa kanila para i-harvest at itago yung mga tanim nila. Pag bumaba ka na, mahirap na. Yung daan na talaga yung kalaban mo. Kasi talagang madulas tapos talagang very narrow. So, konting kamali mo lang, mahuhulog ka ng patay ka. Sa dami ng lugar na nahanap ng Team Foxtrot kasama ng Team Golf, umabot sa 157 milyong piso ng halaga ng marijuana ang kanilang nasira. Talaga namang nakakalula. Sa kabutihang palad, ligtas na nakalapag ang 7 team sa command post matapos ang misyon. Sa halos 1 linggong operasyon, may kabuwang halaga o dangerous drug board value
na 260 milyon ang naabo. Mula ito sa 51 taniman ng marijuana mula sa mahigit 2 hektaryang taniman. Kinapanayam namin ang mga punong bayan ng Kibungan at Bakun. Magkaiba ang kanilang pananaw tungkol sa taniman ng marijuana sa kanilang mga nasasakupan. Hanggang pinalitan ko yung dating opisyal na mayor. Alam ko yung nagtatanim ng marijuana. Hanggang ngayon, hindi pa nasolve. Pumunta kami doon sa exact barangay Kayapa. Nag-consultation kami doon kung pwede i-stop yung magtanim ng marijuana. Pero pag pumunta yung PNP police doon, may makukuha. Samantala, hinamon ng punong bayan ng Kibungan ng mga otoridad. Kung seryoso silang maputol na ang ugat ng mga taniman sa kabundukan, magtalaga raw sila ng isang batalyong pulis na magbabantay sa kabundukan. Maging ang kanilang buhay raw kasi nalalagay sa alanganin dahil sa ilang armadong nagpapatakbo ng mga marijuana plantation. We have, with our local police, we have regular operation that we send our policemen to, especially to those barangays mentioned, to operate and then uproot this illegally planted marijuana, this illegal plants. I was told by one of the barangay that they were even warned by people that they are just one bullet. So sometimes our barangay officials have the fear to fully implement the law. Sabi ko sa PNP, mag-partner tayo. Doon kayo sa IEC sa part ng law na bakit prohibited to, ano ba bakit kaya delikado to. You will help us, and then while we will bring on our capacity, we will bring livelihood program para tayo magka-partner. Dapat sana magkaroon ng kamalayan ang mga politician natin. Magkaroon sila ng political will kung talagang sincere sila na tugunan yung problema ng marijuana sa atin. First of all, I would like to extend my commendation to Will Castro. Noong Biyernes, formal nang natapos ang Oplang Cliffhanger. Isang tinatawag na ceremonial burning ng ilan sa mga sample ng marijuana ang isinagawa sa Campado, Dangwa sa La Trinidad, Benguet. Pero sa huli, tuluyan lang na maaabo ang problema sa marijuana kung magtutulong-tulong at tutupad sa tungkulin ang bawat isa. Pulisya man, pamahalaan at maging ang mga mamamayan. Susunod! Ang mga umano'y kilabot na dealer ng marijuana sa lungsod ng Baguio, hindi rin tinantanong ng mga operatiba at ng investigador. Ang mga binabagsakan po niya at mga binebentahan niya, yung mga taong tumatambay sa parke at yung mga taong namamasyal sa parke.